Dapat bang managot ito pong si Senator Robin Padilla, mga tol, sa di umano'y pagtulong po nito sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? Kasi talagang napapangalanan ito pong si Padilla na siya pong tumulong para po maisakatuparan ang pagtakas nitong si de la Rosa kamakailan lamang. Nagkaputukan una diyan po sa Senado, dumating ang Secretary of Interior and Local Government na inutil na si John B. Cremulya, at nandoon si Bato de la Rosa. Pero sa kabila po ng mga pangyayari na yan, mukhang nakatulong pa para po mapacilitate ito pong pagtakas ni Bato de la Rosa. Ang abogado naman ni de la Rosa ay mukhang binabaliwala lamang ito pong ILBO or Immigration Lookout Bulletin Order laban po kay Bato de la Rosa. Sinasabi niya po hindi daw po nito pwedeng pigilan ang pag-travel nito pong si de la Rosa. Ang tanong, magta-travel ba si de la Rosa? Hindi nga po ito nagpapakita na sa harapan po ng publiko sa ngayon simula po nung tumakas diyan sa Senado. Unahin po natin ito pong kaugnay na balita kay Robin Padilla kung saan napag-usapan naman natin na ito, pero babalikan lamang po natin. Siya po ay itinuturing bilang person of interest ng NBI sa pagtakas po nitong si de la Rosa. Ayon po dito sa balita ng Philippine Star, NBI tags Robin as person of interest in Bato escape. Kung matatandaan po ninyo, ito pong si Bato de la Rosa ay napabalitang wala na sa Senado at mukhang totoo sapagkat hindi na po ito nagparamdam. Ano po ba yung mga circumstances na masasabi po nating wala na talaga siya sa Senado bagamat may mga ingilan-ngilan na naniniwala na tinatago lamang daw po sa loob ng Senado. Pero malakas po ang posibilidad na talaga po'y wala na siya dyan sa Senado dahil unang-una, ang asawa po ni Bato de la Rosa ay umamin na tumakas po ang kanyang asawa sa tulong po ng mga senador. Pinasalamatan po nito yung mga senador na kumupkop kay de la Rosa. At sinasabi niya pong mas pinili daw po ni de la Rosa na tumakas dahil nadadamay daw po ang Senate as an institution. May mga ganun pa, no? Tapos, yung balita po na kinumpirma ng Senate officials na yung timeline simula po nung madaling araw, alauna pasado ng madaling araw, kinausap ni Robin Padilla ito pong si Bato de la Rosa for more than 20 minutes and thereafter lumabas si Padilla and sumunod naman pong kumausap para daw po i-check ito pong si Bato de la Rosa ay ang acting sergeant at arms nung mga panahong iyon na si Mau Aplaska, no? At mahigit 20 minuto din po silang nanatili doon po sa opisina nitong si de la Rosa and then sinabi niya sa mga bantay na magpapahinga na po itong si de la Rosa. Pero ang nangyari, makalipas ang ilang minuto, nagpaalam itong si de la Rosa na siya po'y iihi, pupunta sa comfort room, pero hindi po ganoon ang kanyang ginawa, bagkos dumaan po sa fire exit at bumaba. At doon na nga po sinasabi na ipinagmaneho daw po nitong si Robin Padilla di umano para makatakas ito pong si Bato de la Rosa. At kung papansinin po ninyo mga tol, may post po ito pong si Ramon Tulfo. Ewan ko po kung totoo ito, pero marapatin po nating basahin sapagkat ayon po sa kanyang Tweety Bird daw, gumamit daw po ng helicopter ito pong si Bato de la Rosa nang ito po'y tumakas na papunta po sa Mindanao. Pero before that, ito muna yung mga pangyayari. Ayon sa post ni Ramon Tulfo, ito ang tunay, no? I'm sorry. Dito tayo, nalagpasan ko po yung sinasabi ni Ramon Tulfo. Nasa nababanda yon? Ito. Sabi po dito, isang tanyag na politician. Sino kaya yon? No? Ang tumulong di umano sa pagtakas ni Senator Bato ayon sa kanyang Tweety Bird. From the Senate, dumiretso sila ni Senator Robin Padilla sa Manila Yacht Club kung saan sumakay sila ng yate ng nasabing politician na pumalaot patungong Batangas. Ang yate ay may pangalang Masarap na Buhay sa Salitang Ingles
pagdating ng Batangas, ay nag-chopper si Batman patungong Mindanao. Pero di na niya kasama si Robin, sabi po ng tweet-tweet. Ewan ko kung totoo po yan Pero kung totoo po yan, masakit po na katotohanan yan sapagkat nasa Mindanao na. Ito pong si Bato de la Rosa kung pagbabasihan po natin yan. May nadadamay po ngayon dyan kasi yung hepe po ng Pasay City Police Station ay natanaw na lumabas po ng nabanggit na institusyon yung Senado sa mga oras po na yon. Ngayon, sinasabi niya na nandun lamang daw po siya pero hindi niya alam at hindi daw po sila nakakonvoy. Ewan ko kung panonoorin niyo po si Colonel, paniniwalaan niyo po ito pong si Colonel De Sesto. Ito po yung kanyang paliwanag kaugnay po ng pagkakakita ng isang PNP marked vehicle ng mga oras na yon na lumabas po sa parking area ng Senate of the Philippines. Pakinggan po ninyo siya at nasa sa inyo kung kayo po'y maniniwala dito. Ay, sorry. Wala palang audio. Ulitin po natin mga tol. No? Yan, pakinggan natin. Tama po kayo, andito po tayo sa loob ng sasakyan. Nung lumabas kami doon sa parking area ng Senate. Oo. Anong nangyari doon, sir? May gusto ba kayong i-clear? Kasi may sinasabi, naka-convoy daw kayo doon sa palibabas na sasakyan. Gusto ko lang pong linawin na nung lumabas po kami, sumunod lang po kami doon sa may team na van. Kasi po, yung meron po kasing roll up, para hindi po kami mapagsarahan, sumunod na lang po kami. Ang tanong, ano kayang ginagawa nila sa loob ng Senate of the Philippines? Mga tol. Isa yun sa mga tanong na naglalaro sa aking isipan kasi naka-lockdown po ito No? Naiwan ba siya doon para siguraduhin na nandoon po si Senator De La Rosa? Kung ganun ang instruction, bakit siya lumabas? Sabay pa doon po sa pinaghihinalaang sakay ito pong si Bato de la Rosa with di umano Senator Robin Padilla. Kaya parang ang hirap tuloy paniwalaan ito pong paliwanag ni Colonel De Sesto. Tapos nung dumating po kami dito sa main gate, yung itim na van, dumiretso kumaliwa po sila. Kami po naman ay tumanan na, papunta na po ng FP Harrison, papasok ng City Hall doon po sa police station. Parehas kumanan Mga anong oras yun, sir? Around what time? About 3 a.m. na po yun. Parehas kumanan yung sasakyan. Anyway, meron naman pong mangyayaring investigasyon dyan. Nakalulungkot lamang isipin na ito pong Senado ay talagang ipinagpipilitan po nila na hindi sumunod sa ngayon, partikular sa kagustuhan ng ombudsman ng tamang proseso. Dito nga po, sa naging programa kanina ni Ombudsman Boyeng Remulla, sinabi niya po na hindi po tinatanggap ng Senado yung subpoena. Ayaw po nila itong tanggapin. Basahin po natin ang balita po kaugnay niyan. Senate refusing subpoena service over shooting incident probe. Ayon po kay Ombudsman Boyeng Remulla. Ombudsman Remulla said in DZRH executive session that his office is facing difficulty serving subpoenas to the Senate in connection with its investigation into a shooting incident inside the chamber this week, and or as it also moves to compel the submission of security footage. Even yung CCTV mga tol, parang ipinagkakait po nitong Senado, ayaw pong makipag-cooperate. Ano bang meron? Kasi kung wala naman pong itinatago, madali naman sigurong maipoprovide yung mga CCTV cameras. Hindi tuloy mawala sa isipan ng tao na meron po talagang itinago na CCTV footage na narinig po natin mula po kay Senator Jinggoy Estrada. Pero lahat po sana ng mga iyan mga tol hindi mangyayari kung hindi po dahil sa tao po na ito. Na ngayon po ay preventively suspended na ng ating ombudsman. Siya po ay ang acting head ng OSAA nung mga panahong iyon, si retired Major General Mau Aplaska. At ito po yung katwiran niya nang siya po ay nagpaputok, sabi niya, nakita ko na may mahabang baril sila
may threat kaya tayo nagpaputok ng warning shot. At ipinaliwanag ko na po sa inyo na yan po ay hindi tama. Wala po yang basihan at yan po ay kanyang sariling pananaw lamang. Nagtataka ako kay General Aplasca na turingang naging pulis at mataas ang katungkulan, naging pinuno pa ng Directorate for Operations, pero hindi niya mismo alam kung ano po yung isinasaad ng panuntunan tungkol sa paggamit po o hindi paggamit ng warning shots. Dito nga, bukong-buko po siya ni Ted Filon. Balikan lamang po natin ang mga pagkakataong ito kung saan ito pong si Aplasca, I'm sorry, nagkamali pala ako na nilagay dito. Hindi pala ito yung interview kay Aplasca. Pero doon po sa interview kay Aplasca, ang sinabi po ni Ted Filon, binasa niya yung nakasulat po sa PNP Operational Procedure kung saan hindi po ini-encourage, bagkos ipinagbabawal pa nga po ang paggamit ng warning shots. Except doon po sa kung malalagay na talaga sa alanganin ang buhay ng isang pulis at talagang kailangan pong gawin ito. Kaya nung binanggit po iyon ni Ted Filon, natila natigil sa pagsasalita, hindi makasagot si General Aplasca. At nung sinabi niyang mali daw si Ted Filon, sabi ni Ted Filon, eto po, mawalang galang na po, binabasa ko po ang inyo pong PNP Operational Procedure. At sabi niya, hindi na kasi ako pulis Ted. Pwede ba yon? No? Porket hindi ka na pulis, makakalimutan mo na yung panahon na ikaw ay naging pulis. Saka alam niyo mga tol, bawal na bawal ang ginawa nitong si Aplasca. Unang-una, wala po silang law enforcement functions. Ang OSAA po ay basically security guard. Security guard po sila. It happens lamang na ang kanila pong ginagwardyahan ay ang Senate of the Philippines. Wala po silang law enforcement function. Tapos, yung isang sinasabi niyang, sino kayo? Nagpakilala bilang NBI agents, ibaba nyo ang baril. Porket hindi siya sinunod, pinaputukan niya na ng warning shot. Mali po yun. Kung meron nga dapat doon na magsabi na ibaba ang baril, dapat yung NBI agents pa, pero hindi po ginawa. Nakita naman po natin yung katotohanan sa mga videos na sabi pa nga doon sa mga kumalat na videos ng NBI, huwag kayong mag-engage. No? Pinapuputukan na sila Pero sabi ng team leader, naririnig po sa radyo, huwag kayong mag-engage. Ibig sabihin, hindi sila pinatulan. Pero ano ginawa po ng USAA? Nagpaputok pa po ng napakaraming beses. Gumanti ng putok yung isang NBI ayon sa pagsusuri ng SOCO, 5 putok lamang. Pero definitely hindi naman dinirect po sa kanila yung pagpapaputok as part of self-defense perhaps. Kasi alam niyo yung sinasabi po ng tao po na ito na si Aplasca at nitong si Alan Peter Cayetano na depensa daw po yun para sa Senado o sa mga personnel sa Senado, wala po yung katotohanan. Dahil sila po nga ang unang-unang nagpaputok. Meron pong magandang paliwanag dyan, si Attorney Carlo Ibanez. I-share ko na lamang po sa inyo. Nagsasawa na akong ipaliwanag. Hindi, biro lang po. Mas kapani-paniwala kasi pagka-abogado ang nagsasalita, di ba? O kaya puntahan po natin yung post po ni Attorney Carlo Ibanez tungkol po dyan sa self-defense. Maling-mali po yung sinasabi nito pong si Alan Peter Cayetano. Nasaan ba yon? Eto, pakinggan po ninyo. At maya-maya, babasahin ko din po sa inyo yung panulat naman ni Abogada ng Bayan. Eto nasaan yun dito? Eto, masyadong madrama si Cayetano. Pakinggan po ninyo si Attorney Carlo Ibanez. Masyadong madrama si Cayetano. Galit na galit si Alan Peter Cayetano nang tanungin if the Senate was under attack. Sabi niya, if may nagpuputok ng warning shot, hindi ba under attack yon? Maling-mali ang pangangatwiran. Kung tao ng Senado ang nagpaputok, paano naging ikaw ang under attack? Paano naging under attack ang Senate? Kung sino ang pinaputokan, sila ang under attack, di ba? Inamin niya na OSAA ng Senate Si
Aplaska mismo ang umamin, siya ang unang nagpaputok. Paano magiging under attack sila? Sila yung unang nagpaputok. Senate ang nagpaputok. Warning shot daw against the NBI. So the NBI was the one under the attack, not the Senate, di ba? Isa pa, warning shot nga eh. By definition, hindi siya direct shot. Paputok siya sa taas na walang intended na target. Ang drama-drama, no? May pa-pound-pound on the table pa. Well, ito yun eh. May kasabihan kaming mga abogado. Parang ganito yun eh. Pikon na pikon si demonyo sa paningin ni Tapwa na Senate President eh. If your case is weak on the facts, pound on the law. If the case is weak on the law, pound on the facts. If it's weak on both the facts and the law, pound on the table. Meaning, kapag wala ka ng matinong argumento, dinadaan mo na lang sa galit-galitan, sigaw, theatrics at major drama para ma-divert ang usapan. Ganon si Cayetano. Pero tama ba yung ginawa ni Aplaska, mga tol, na porket nakita niya na may mahabang baril, may threat, kaya siya nagpaputok ng warning shot? Maling-mali po yun. Pakinggan po ninyo mismo ang paliwanag ng PNP tungkol po dyan. Po sana regarding do sa rules of engagement po dito, lalo na nangyari po dito sa Senado na nagkabarilan po doon. Ano po bang rules talaga, sir? Yung sa warning shots. In the part of the PNP, we have this operational procedure, we have the POP. So all actions to be done by the PNP is based on that manual. No? Okay. Para guided kami. So as to the warning shots, it is strictly written in the provision of the POP that the use of warning shot is not allowed in any instances or circumstances. Naririnig So we ninyo? do not use In any circumstances, hindi po pinapayagan ang paggamit po ng warning shots. Pero siyempre, in every rule, meron pong exceptions. Pakinggan po natin, patuloy ito pong sinasabi dito nitong general ng mula po sa Directorate for Operations na hawak po dati nito pong si Aplaska. the warning shots. It is because delicado, no? It can create confusion or yung stray bullets, hindi natin alam kung saan tatama ito. So, we rather use another approach like the megaphones, whistles. So, yan po ang gamit namin, no? As to alternate the use of the warning shots. So you were mentioning also about yung paano po yung kaso ng imminent threat pag may ganun po. May dalang baril po. May dalang baril. Of course, upon the perception or the impression of the law enforcers na mayroong eminent threat upon himself, so he can use that is justifiable. No? Ganito yan, ha? Para mas maliwanag. Kapag ka may imminent threat, ang pinag-uusapan po dyan ang so-called unlawful aggression. No? Hindi porket imminent, magre-react ka na ng violence. Ha? Ngayon, para mas maunawaan po natin yan, papasok po yan sa tinatawag na justifying circumstances. At itong babasahin ko po sa inyo, panulat po ito ni Abogada ng Bayan. Nakalagay po dito, may mahabang baril sila is not the same as may unlawful aggression na. Tandaan po ninyo yung salitang unlawful aggression, mga tol, sapagkat napakahalaga po nito lalong-lalo na sa issue po ng self-defense. Sa batas, hindi automatic na legal ang warning shot. Salamat, dear. Dahil lang may nakitang long firearms. Ang tanong, may actual at imminent threat ba? May nanutok, may sumugod, may violent force na ginamit o armed presence lang? Kapag ka ang sagot ay armed presence lang, wala pang unlawful aggression. Ha? Under Article 254B of the Revised Penal Code as amended by Republic Act 11926, pwedeng pumasok ang willful and
indiscriminate discharge of firearm kapag nagpaputok ng hindi justified at nalalagay sa panganib ang ibang tao. Binanggit ko po ito nung nakaraan sa inyo. Pwedeng makasuhan ng illegal discharge of firearm, ito pong si Aplaska. Posible po yon. Or yung tinatawag pong willful, pwedeng pumasok ang willful and indiscriminate discharge of firearm kapag nagpaputok ng hindi justified at nalalagay sa panganib ang ibang tao. Yan. Sa self-defense at defense of others, mahalaga ang unlawful aggression. Hindi sapat ang kaba, duda, o presence ng barilang. Sabi nga ng Korte Suprema, the danger must be actual, imminent, and real. Hindi pwede yung nakita ko na may mahabang baril sila. May threat kaya tayo nagpaputok ng warning shot. Hindi po pwede yon. Kaya legally speaking, ayon po dito kay abogada ng bayan, may mahabang baril sila, observation lang yon. Babanggain na kami, tututukan kami o aatakihin kami, posibleng unlawful aggression. Pero wala pong ganong nangyari. Ha? Kaya malamang sa malamang, maling-mali talaga ito pong ginawa ni Mau Aplaska. Pero, syempre, lagi nilang sinasabing sila po ay tama, katulad po nung binanggit po natin na ayaw daw pong pumayag nila na ibigay ang mga CCTV footages, katulad ng sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla at ng mga balita po ng mainstream media. Kaya naglabas po ng pahayag ngayon itong Office of the Sergeant at Arms. Pero nagtataka ako ito po ay preventively suspended na. Dapat hindi na po ito umaakto bilang pinuno pa ng OSAA. Bakit siya pa rin po ang nakapirma rito? No? May official statement po silang inilabas. Basahin po natin in Tagalog. No? Official na pahayag. Sabi po dito, mariing pinabubulaanan ng Office of the Senate Sergeant at Arms or OSAA ang maling at mapanlinlang na impormasyong kumakalat sa social media at iniulat ng ilang news agencies na nagsasabing walang available na CCTV footage na sumasaklaw sa second floor ng Senate building kaugnay ng insidente ng pamamaril na kinasasangkutan ng mga tauhan ng OSAA at mga operatiba ng National Bureau of Investigation na naganap noong ika-13 ng Mayo 2026. Para sa kaalaman ng lahat, ito na yung version nila, ang CCTV system na sumasaklaw sa mga nasabing lugar sa loob ng Senado ay ganap na gumagana nung mangyari ang insidente. Noong ika-14 ng Mayo 2026, formal na nakatanggap ang Office of the Senate Sergeant at Arms ng opisyal na kahilingan na may petsang May 14, 2026 mula kay Police Colonel John Giyagi ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit ng NCR or yung National Capital Region para sa mga kopya ng CCTV footages na may kaugnayan sa iniulat na insidente sa loob ng Senado. Bilang pagtugon sa naturang kahilingan at bilang buong pakikipagtulungan sa nagpapatuloy na investigasyon, ang OSAA sa pamamagitan ng Integrated Electronics and Technical Section nito ay voluntaryong nagbigay ng mga hinihinging CCTV footages sa parehong araw sa PNP-CIDG RFU-NCR. Ang pagkuha at pagsasali ng CCTV recordings ay isinagawa kasama ang partisipasyon at teknikal na koordinasyon ng mga otorisadong tauhan ng PNP. Pero nagtataka tayo, meron palang ganito, bakit ayaw nilang magbigay ng kopya sa Ombudsman? Tanong lang naman yon. Ang kaukulang mga sertifikasyon at acknowledgement receipts ay isinagawa rin at pirmado ng tumanggap na tauhan ng PNP bilang pagpapatunay sa kanilang pagtanggap ng mga kopya ng CCTV, partikular na tumutukoy sa DBR2 CCTV Cam 8, DBR8 CCTV Cam 7 at 8 na sumasaklaw sa kaugnay na panahon ng insidente. Pinagtibay rin sa mga sertifikasyon na ang CCTV footage na ibinigay ay tunay, orihinal, walang pagbabago at direktang nakuha mula sa opisyal na Senate CCTV system. Eto mga tol for the sake of fairness, sinasabi po ng OSAA
na hindi po totoo yung ibinabalita sa mainstream media na wala daw pong CCTV. Pero ang tanong, bakit ayaw po nilang magbigay ng kopya sa ombudsman? Ombudsman ang nagsabi na nahihirapan silang mag-acquire ng mga CCTV. Even yung pagtanggap ng subpoena ayaw tanggapin ng Senado. Ang mga opisyal na record na ito ay tahasang nagpapasinungaling sa mga alegasyon na walang umiiral na CCTV footage o walang ginawang pagbibigay nito sa mga otoridad. Ang pagpapakalat at paglalathala ng hindi beripikado at maling impormasyon ay nagsisilbi lamang upang iligaw ang publiko at hindi kinakailangang pahinain ang integridad ng nagpapatuloy na proseso ng investigasyon. Nananatiling ganap na nakikipagtulungan ang USAA sa lahat ng lehitimong investigatibong ahensya at patuloy nitong itinataguyod ang transparency, pananagutan at seguridad ng institusyon ng Senado. Pinapayuhan ang publiko at mga miyembro ng media na pairali ng pag-iingat, responsibilidad at pagiging patas sa pagbabahagi at pag-uulat ng impormasyon at umasa lamang sa mga beripikadong pahayag at opisyal na dokumento mula sa mga otorisadong sangay ng pamahalaan. Signed, Retired General Aplaska, Acting Sergeant at Arms. Ngayon, babalik po tayo. Kung may ganyan naman pala, bakit may ganito rin? Ha? Kung sinasabi ng suspendidong si Aplaska na merong CCTV, bakit ganito naman ang balita kanina lamang? Sabi ni Ombudsman Remulla, nabanggit ko na to kanina, nahihirapan po sila na makakuha ng mga CCTV. Kaya nga po, ito yung balita. Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla said in DZRH executive session that his office is facing difficulty serving subpoenas to the Senate in connection with its investigation into a shooting incident inside the chamber this week, as it also moves to compel the submission of security footage. Wala namang mangyayaring compelling reason para magsumiti kayo ng security footage kung hindi po kayo tumatanggi. Kaya nagtataka tayo kung merong ganitoong pagsasaad na sinasabi, ito pong USAA sa ngayong pamumuno nitong si Aplaska, bakit ganito naman po ang sinasabi ni Ombudsman Boyeng Remulla? Kaya tatanungin ko kayo ngayon mga tol, sino sa dalawa ang nagsasabi ng totoo? Si Major Aplaska ba o si Ombudsman Boyeng Remulla? Ano po ang masasabi ninyo dyan? Kanino kayo naniniwala? Kay Aplaska o kay Ombudsman Boyeng Remulla? At kaugnay po ng lahat ng mga pinag-uusapan po natin na ito, syempre, ang nasa sentro din ngayon ng atensyon ng publiko ay ang National Bureau of Investigation sa pamumuno ni NBI Director Melvin Matibag, na hindi po talaga nila matibag sapagkat kahit anong paninira ang ginagawa po nila kay Director Matibag, nananatili pa rin po itong pinagkakatiwalaan ngayon ng taong bayan sapagkat nakikita po natin na gumagawa talaga siya ng tama at dapat sa kanyang pamumuno diyan po sa NBI. Unahin po nating panoorin, pakinggan, reaksyonan ito pong sinabi niya sa programa po na Facts First ni Christian Esguerra. It's totoo po yung sinasabi niya, nagpa-identify. Nung nagpakila, NBI, siya pa po yung nagpababa ng baril. Sabi niya, NBI ako, ikaw magbaba ng baril. Ganun po yung nangyari doon. Tapos nung nasabi po na NBI, kasi siyempre po, nung nagpaputok, tapos bigla na po nagpaputok si General Aplaska, 3 putok. Ang tendency rin po ng NBI, nag-warning shot din po siya dahil law enforcement So ganun po. Tapos pagkatapos siya mag-warning shot, niratrat na po, sila na po yung nagpaputok. Kaya yung point po ni Senator Alan Peter Cayetano naririnig ko, na bumaril ang NBI papuntang Senado, pag tinignan niyo po yung tama ng bala, lahat galing ng Senate, papasok po ng GSIS. At yan po, kinumpirma na rin po sa akin ni General Nartates doon sa initial investigation. At hindi nagsisinungaling ang ebidensya mga tol. Alam po ninyo sa pag-aaral po ng forensic ballistics, ito po yung mga expert, no? Kung saan ang sinusuri po nila ay may kaugnayan sa baril at bala. No, makikita po ninyo yon doon sa tama ng mga bala sa salamin, yung point of entry, saka point of exit.
lahat halos ng nakita po sa tama ng bala sa salamin, ang point of entry ay mula po sa panig ng Senate of the Philippines at ang point of exit ay sa panig ng GSIS. Ano po ang ibig sabihin nun? Nanggaling ang bala mula po sa loob ng Senate of the Philippines. At sino po ba ang nasa loob ng Senate of the Philippines? Ang mga OSAA. Ngayon, so much for that, sapagkat may separate investigation ang isinasagawa dyan at mas mahalaga sigurong pagtuunan din po natin ng pansin, partikular ito pong si Bato de la Rosa sa ngayon. Kaya dito po sa imbis sa interview na isinagawa ng Bilyonaryo News Channel sa pangunguna ni Corina Sanchez kay Direktor Matibag, marami po ditong mga katanungan ang sasagutin ni Direktor Matibag. Panoorin, pakinggan at reaksyonan po natin ito mga tol. At that time, he is the assigned driver. Linawin natin, may legal authority ho ba ang NBI para tumulong sa pagpapatupad nitong arrest? Unang tanong, may karapatan ba? May otoridad ba ang NBI sa pagpapatupad ng warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa? Napakaganda po ng paliwanag dito nito pong si Direktor Matibag. Pakinggan po natin. Warrant laban kay Senator Bato. At pangalawa, sinasabi kasi ni Senate President Alan Peter Cayetano kahapon na hindi maituturing na fugitive si Senator Bato at hindi maituturing na obstruction of justice ang pagharang sa kanyang pag-aresto dahil wala pa raw ipinapakitang warrant sa kanila. Really? Well, hindi naman po si Senator Cayetano ang subject ng warrant eh. So yung warrant po dun po sa aarestuhin at kung sino po yung mapipili ng abogado, ano po. So ngayon, malinaw naman po at narinig na natin yung ICC mismo yung nagsalita na meron pong warrant na issue. Lamang nga po, pumunta po ng Korte Suprema ang grupo ni Senator Bato at humingi po ng relief sa Supreme Court. Kung kaya naman po minabuti po ng executive na department na hindi muna, pasamantalang hindi muna ipatupad po ang isang warrant na galing po sa ICC po. Alam niyo mga tol, sa usapin pong paglapit nitong si Bato de la Rosa, ako malakas ang paniniwala ko na ia-apply dyan yung mismong desisyon ng Korte Suprema na tinatawag pong Fugitive Disentitlement Doctrine. Tinanong po natin ito kay ChatGPT kasi hindi ko naman kabisado yung nilalaman ng desisyon, pero ito na po yung pinaka-summary na ibinigay ni ChatGPT kaugnay po ng desisyon ng Korte Suprema. Sa madaling pangunawa kasi, ang sino mang pugante ay hindi pwedeng humingi ng ayuda sa korte kung siya po'y hindi po nakikipag-cooperate sa pamamagitan muna ng pagsuko ng kanyang pagkatao at ilagay ang kanyang pagkatao sa ilalim po ng batas. Sabi po dito, babasahin ko po sa inyo, may prinsipyo sa batas na tinatawag na Fugitive Disentitlement Doctrine o minsan ay Fugitive from Justice Doctrine. Sa simpleng paliwanag, sinasabi rito na ang isang taong tumatakas o umiiwas sa proseso ng batas, ganon si Bato de la Rosa ngayon, ay maaaring mawala ng karapatang humingi muna ng judicial relief o proteksyon mula sa korte habang siya ay nagtatago o hindi sumusunod sa jurisdiksyon ng korte. Sa Pilipinas, ilang beses nang binanggit ng Supreme Court of the Philippines na ang isang akusadong tumatakas sa batas ay hindi dapat makinabang sa proseso ng hudikatura habang iniiwasan naman niya ang pagpapatupad nito. Ano ang mga halimbawa? Kapag may warrant of arrest at nagtago o tumakas ang akusado. At ganon na ganon po itong si Bato de la Rosa. Hindi ko nababanggitin yung iba pang mga halimbawa. Pero si Bato de la Rosa ay malinaw po na merong warrant of arrest mula po sa International Criminal Court. Siya po ay nagtago for 6 months at nang nagpakita para bumoto lamang sa change of leadership diyan sa Senado, makalipas po ang ilang araw o oras, siya po ay tumakas. Under protective custody pa yan. Kaya meron bang pananagutan ang mga senador, partikular ito pong si Alan Peter Cayetano? Hindi yan direktang sasagutin dito nito pong si Director Melvin Matibag, pero yan daw po ay isa sa mga kinukonsidera na
ng mga legal experts sa ilalim po ng Department of Justice kung sino-sino po ba yung mga pwedeng managot dyan po sa pagtakas nito pong si Bato de la Rosa. Ayun. Okay, let's do the timeline. Ang sabi po ni Sen Tito, hindi daw niya alam na darating si Senador de la Rosa doon po sa botohan nung unang araw. Nagkagulatan. Pero meron po kaming papel po dito Nasaan na ba yun Eto, yan, no? This was signed by the former Sergeant at Arms that at about 2 p.m. that day, the warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of the undersigned, but copies were not allowed to be distributed. Alam po ba ng mga senador na darating si Senator Bato de la Rosa? Baka po dun sa senador na nagsakay sa kanya, alam na darating. Dahil may sinakyan po na sasakyan ng senador Alam niyo po, ipinamin naman na po yata kung sino yung senador. Opo, umamin na po si Senate President Alan Peter na sumakay siya sa sasakyan ni Senadora Pia Cayetano. Di ba? Tapos itinatanggi pa ni Pia Cayetano. O sabihin natin na hindi alam ni Pia Cayetano, kunyari, pero sasakyan niya ang ginamit. Kasi yan mismo ang sinabi ni Alan Peter Cayetano No? Kaya kung meron mang nakakaalam na si Bato de la Rosa ay pupunta, magbabalik diyan sa Senado noong mga panahong iyon, Cayetano po yon. Di lang natin alam kung parehas po silang alam. Pero pakinggan po ninyo ang pahayag ng isang political analyst or professor na si Louis Montemar tungkol po diyan sa mga Cayetano. Siya po ay mula sa Civil Society, Consumer at Mamamayan. Sinasabi po kasi dito, hindi mapagkakatiwalaan ang mga Cayetano sa politika. Naniniwala ba kayo sa pahayag po na ito nitong si Professor Montemar na hindi mapagkakatiwalaan ang mga Cayetano sa politika, mga tol? Sa bagay, kung sila-sila nga dyan sa Taguig City, nag-aaway-away. Diba, hindi magkasundo yung kapatid nilang isa, no? Saka itong si Alan Peter Cayetano. Makikita nyo yun sa mga Facebook post nung si former Mayor Congressman Lino Cayetano. Hindi siya natutuwa sa kanyang kapatid na si Alan Peter Cayetano. O pakinggan po natin ang sinasabi po dito nitong si Professor Montemar. Given my political training and experience, ang mga Cayetano mahirap katiwalaan. Nakababahala yung nangyari nitong mga nakarang araw. Nagkaroon tayo ng mga bagong artista sa Senado, no? Na kesyo, sinabi niya, was under attack. That can be extended to include would or will be under attack. They can do anything to delay, to impede, or to totally stop the proceedings. We don't know what will happen. Kaya dapat nakahanda ang buong civil society at any point in time, kung kailangan magmobilize tayong lahat, magbabas muli, gaya ng EDSA 3, gawin natin kasi hindi mapagkakatiwalaan ng mga Cayetano at ang mga supporter nila na gumawa ng tama. Yan ang tiyak ako. Tiyak daw siya na hindi mapagkakatiwalaan ng mga Cayetano at mga supporters nila. Naniniwala ba kayo, mga tol? Balik po tayo sa pakikinig kay Director Matibag. Ayan, finally po, no? Kasi alam na rin naman po namin yun, kaya po hinihingi namin yung CCTV nung pagdating sana. Ang nakita na lang natin pong CCTV, yung takbuhan na lang hindi na po lumabas yung buong CCTV. So, di ko po alam. Siguro po, dun po sa parte ng mayorya, this is just only my opinion, alam po siguro nila. Kasi nakapag-usap-usap na po siguro. Ayun, okay. May tuturing niyo ho bang pugante, Director Matibag, si Senator Bato ngayon? Well, there is a valid warrant from the ICC. Ano po ba yung requirement para mag-isang pugante? Hindi po ba pag may warrant na valid at hindi ka ma-aresto, hindi ka makuha, hindi alam kung nasaan ka, ang tao po doon di ba pugante. So baka po with that, yun na po yung kasagutan ko sa inyo. Maliwanag sa paningin po ng NBI, pugante. Ito pong si Bato de la Rosa na tinulungan nitong si Alan Peter Cayetano, ang demonyo sa paningin ni Top 1 na ngayon ay Senate President.
Pero mukhang magiging short-lived lamang ang pagiging Senate President nito kasi malakas po ang ugong na baka magkaroon na naman po ng kudita sa Lunes. Pero sana wala nang mga kudita-kudita. Anak ng teteng na yan. Ngunit kung titingnan po kasi natin itong mga pahayag nitong si Alan Peter Cayetano, lahat po ito mga tol sa totoo lang sumasalamin po sa pagkatao niya eh. Mag-a-agree ba kayo na yung mga sinasabi po ngayon nitong si Cayetano, salamin ng pagkatao po niya? Sabi niya po kasi dito, kung mayroong utak pulbura, mayroon ding utak politiko. You are willing to see the Senate that way and you're willing to join the narrative, to flip the narrative, to say, since I got there, magulo ang Senate. Kailan naging crime ang naging Senate President? Hindi naman namin sinasabing krimen ang pagiging Senate President eh. Pero alam mo, Alan Peter Cayetano, yung mga sinasabi mo, sumasalamin sa pagkatao mo, lalong-lalo na, sabi mo, trabaho muna tayo porkit ikaw ngayon ang Senate President. Pero nung hindi ka pa Senate President, lahat ng sinasabi mo dito applicable sa'yo. So kung gusto niyo akong tanggalin Monday, sige, trabaho muna tayo till Sunday. Gusto niyo akong tanggalin ng Tuesday, trabaho muna tayo till Monday. But stop this plot and stop lying to the President. No? Grabe, no? Stop this plot. Ikaw, tumigil ka ba? Hindi ka tumigil. Ginawa mo lahat to the extent na kinausap mo si Bato de la Rosa para lamang mag-appear diyan sa Senado at bumoto para sa iyo bilang Senate President. Kaya wag mong lokohin ang taong bayan, Alan Peter Cayetano. Ang naniniwala na lamang sa iyo, mga tatanga-tangang DDS. Pero majority ng mga Pilipino, ayaw na ayaw sa iyo. Sabi mo, merong 23 senador na pwedeng pagpilian. Niloloko mo ang tao eh. Hindi naman kami pwedeng pumili ng Senate President. Kasi kung taong bayan ang pipili ng Senate President, hindi ka magiging Senate President. Magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay May 16, 2026. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.